Hello world and hello Philippines! Bale, andito nga kami ngayon sa vulcanizing shop dahil na-flat nga itong ginagamit nga naming motor. Sumama nga sa amin itong pamangkin ko at guys, nandito nga pala sila ngayon dahil may inasikaso silang importante dito. Upo-upo pa nga itong pamangkin ko dahil nabuboard na siya at tinakpan niya nga ang kanyang tenga dahil may naririnig nga siyang malakas na ingay na motor. At eto, sobrang dali lang naman itong matatapos dahil tignan nyo naman yung ginagamit nga nila pang repair, high-tech na. Oo. Sadyang iba na talaga ang panahon ngayon, lahat high-tech na, di ba? At halos di nga umabot sa 10 minutes, sabi naman sa inyo, mabilisan lang Kaya naman nga, pagkatapos nga namin dito, dumiretso nga kami dito sa bukuhan. Halos pabalik-balik na nga kami dito, suking-suki na kami na nagbibenta nga dito. Legit na legit nga kasi guys, sobrang sarap. At fast forward nga, kinaumagahan na nga ito at ihahatid nga namin yung kinuhang TV ng panganay ko nga kapatid. At isasakay nga pala ito sa sasakyan ng isa ko pang kapatid, tatlo nga pala kami, share ko lang. Problema na nga sila dahil nag-iisip kami kung paano ba ito makakasya dahil sobrang laki, 55 inches ba naman. At dahil problema nga nila, problema ko na rin kahit hindi naman ako kailangan dito natin mapapatunayan na lahat ng problema may solusyon, kaya ginawan nga namin ang solusyon yung mga yan, syempre ang naman. Tanging ginawa nga naming solusyon ay tanggalin siya sa karton niya dahil sobrang laki ng karton. Ay, talaga naman pinagtulungan namin tong ilagay at guys, sumakses. Charis! At ayun nga, kumasya nga kami kaso nga lang para kaming sardinas din eh. Pero chokes lang yun guys, alang-alang sa laag. Alam niyo ba yung laag? Pasyal yun, oh. Bali ng mga oras na to nga, syempre bumabiyahe na nga kami papuntang Cotabato dahil uuwi na nga itong kapatid ko at itong mga pamangkin Kita nyo naman itong pamangkin ko, bagong gising lang yan, nakataas pang paa. At ayun nga, after nga ng mahigit isang oras naming biyahe, nandito nga kami ngayon sa Pigkawayan at nag-stop over kami para magbuko. Eto, at sobrang nagpapalamig pa kami at nagugutom na nga yung karamihan sa amin. Kaya yung iba kumain na rin, syempre hindi magpapahuli dyan si Justin na kumain nga nitong itlog na dala namin. Di naman halata na gutom yan, no? Syempre hindi rin ako magpapahuli, gutom rin ang babaeng ito. Paano ba naman kasi yung diet ko, halos wala na akong kain. Tama ba yun o hindi? Ipinagmamalaki ko pa muna na naubos ko nga itong itlog. After nga namin kumain at tagpahinga, dumiretso na nga kami agad dahil anong oras na ng mga oras na to. Ha? Ano daw? At habang bumabiyahe nga kami, naglalaro nga itong dalawang magkapatid na to. Happy feel kasi ng batang ito, yung isa kong pamangkin. Nakakataba nga ng puso kapag nakikita talaga nating masaya yung mga pamangkin natin. Aminin nyo yan. And then, after nga namin bumiyahe ng mahigit 2 oras, salamat sa Diyos at nakarating kami dito sa Diversion Road ng Cotabato. When we say Diversion Road nga ng Cotabato, ibig sabihin lang nun malapit na tayo sa bahay ng kapatid ko. Oo mga guys, English yun. At fast forward nga, nandito na nga kami sa lugar nga nila at sobrang daming ang batang naglalaro. Nung mismong pagkarating nga namin dito, meron nga silang hinandang kamoting kahoy na nilaga kaya nagmerienda lang kami ulit at